Mga kwento ni Felmo. Sa isang kilalang nayon sa may bandang Guimaras, merong barumbadong tao. Perwisyo, pero maraming humahanga. May nakatagong kabaitan at kadakilaan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jeremy. Nais ko lang bigyang buhay ang kwento ng aking ina. Galing sa kanyang lahat, kaya nabuo itong kwentong ito na sa tingin ko kakaiba. Sa mga unang taon ng dekada 80, ayon sa aking nanay na pangalanan na lamang nating Antoinette, nakatira umano sila sa Guimaras nun. Bagamat maliit lamang umano ang islang ito, pero marami umanong namugad na mga rebelde. Sa tabi sila ng dagat nakatira, karaniwang tahanan na nakaangat sa lupa ang saig. Bukod sa banta ng mga rebeldeng yon, may pasaway pa. At ayun na ang nasabi kong barumbado. Napakaangas talaga umano. Akala mo kung sinong hari sa lugar. Pero in fairness daw sa mga hindi matitinong tao ito barumbado. Naninita, nananaway, kung minsan umano ay nambabagat pa. Pangalanan natin siyang Moses. Moses gawa ng balbasin nito tapos kulot ang buhok. Pero may itsura daw. Hindi naman yung sobrang gwapo pero may ibubuga. Sa hindi inaasahan noon, dadalaw pala ng ligaw sa kanya. Kaya pala patingin-tingin ito sa kanya at laging napapadaan sa bahay nila. Para bang nagka-interes ito kay nanay. Napakamaginoo. Iisipin mong hindi makabasag-baso gawa ng disente ang suot. Nakabungad pa yun sa gilid ng bahay. May gitara pang dala. Pero hindi naman umano marunong kumuskos. Walang maayos na tono. Tapos ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Sintonado pa. Tinataboy nga ito ni nanay na para bang aso kasi nga bad trip siya dito Pero pabalik-balik daw yun. Sinabing magpapakabait na umano siya. Pero sa kabila ng lahat ay hindi naniwala dito si nanay. Gawa ng bata pa daw siya noon. Ito na yung karakas nito. Mayabang na talaga. Tapos biglang sasabing magbabago. Kaya hindi talaga naniniwala ang nanay noon. Yun nga lang makunat yung mukha, Sir Seth. Walang kinaasiwaan. Sa madaling salita, baga og nawong. Sinusundan si Antoinette, lalo na kapag patungo na sa palengke at pauwi. Nagtitinda kasi ng isda ang pamilya nila. Pero kadalasan itong si Antoinette na nakatoka sa palengke. Yung mga magulang niya, sila yung nag-aangkat ng isda nun. Ang naiiwan sa bahay ay itong kapatid niyang lalaki na ubod ng kulit. Nasa edad 18 itong si Antoinette. At ang kapatid niya ay 10 taong gulang pa lamang. Pero marunong na itong umasikaso sa sarili. Kahit sa pag-aaral nito. Paulit-ulit na sinasabi ni Antoinette dito kay Moses na hindi niya ito gusto. Bakit ang tigas ng ulo nito? Hindi siya yung type ng dalaga. Bukod pa doon ay wala din planong magkanobyo itong si Antoinette. Pinapauwi niya pa itong si Moses. Dahil kung magkakaroon man ito ng nobyo, hindi daw si Moses ang iniisip niya. Paulit-ulit na sinasabi ni nanay sa kanya na sinasayang lamang umano ni Moses ang oras niya kay nanay at magugutom lang ito sa pinaggagawa niya. Magtatanghali na ng mga panahon na ito. Buntot na buntot pa rin sa kanya itong si Moses. Pauwi na siya noon, gawa ng maagang naubos ang paninda. Pero ano't ano pa man ay naroroon pa rin itong hayop na ito na sa likod niya lang palagi. Ang sabi naman ni Moses ay bibigay din sa kanya si Antoinette. Papayag din ito sa kanyang panliligaw. Gwapo daw siya
Tapos saan pa umano makakakita ng ganun kamatipuno? Kapal naman ng mukha mo. Ikaw lang talaga. Puryagaba, hindi ka gwapo, matipuno ka lang. Pangkargador yung katawan mo. Napakasangsang pa ng amoy mo. Masahol ka pa sa isda. Matapos makapagsalita ni Antoinette, binilisan niya na ang lakad nun. Pero ganun pa rin. Nakabuntot pa rin daw ito. Nakarating na lamang umano sa bahay ay naroroon pa din doon. Pangising-ngisi habang kinakawayan ng kanyang tatay na pangalanan nating Tatay Jim. Yung nanay niya naman, si Nanay Daisy. Nakapamewang itong Nanay Daisy habang nakabungad sa beranda. Tinitingnan na masama si Moses. Natakot siguro kaya dito na umalis daw. Ilang mga araw ang lumipas ay nagmahal daw ang presyo ng isda. Nagsisimula na kasi noon mag-amihan. Hindi na ganun kaganda ang isdang nakukuha. At kung may magaganda man, binibenta ng mahal ng inaangkatan nila. Kaya naman pinili muna noong tumambay ni Antoinette. Yung tatay niya sa tuwing gabi na lang nanglalambat sa may dalampasigan banda. Kahit papaano wala mang kita pero hindi sila nauubusan na makakain. Mas pumabor ang pagbisita ni Moses. Dahil nasa bahay nga lang talagang dalaga. E di ayon, inis na inis itong si Antoinette. Itong Nanay Daisy niya ay nasanay na lang at hinahayaan ng lalaki. Isang gabi nun, nagtaka si Antoinette kung bakit wala si Moses. Gawa ng hindi siya tinatantanan ng pagbisita nito kaya nanibago talaga siya nun. Nagtanong ito sa nanay. Ang sabi naman nito ay hindi niya nakita. Aba si ate, hinahanap yung bugoy. Nagkakagusto ka na sa kanya ate no? Sabat ng kapatid ni Antoinette nun. Pinandilatan niya ito ng mga mata pero pinagtawanan lang siya. Isus! Nagkakagusto na siya. Ate, mayaman naman yun si Moses eh. Kahit na ganun yun eh, mayaman yun no. Swerte mo. Sabi pa ng kaklase ko, ikaw lang daw yung niligawan nun. Nay, pwede bang patahimikin mo yung si Kimoy? Kung hindi, tatahiin ko talaga yung bibig niyan. Ang kulit eh. Hoy, putot, ano ka ba? Pumasok ka na nga sa silid niyo ng ate mo. Sige na. Pero alam mo Antoinette, tama naman yung kapatid mo. Mayaman yun. Nasa sayo na yun anak. Napagkaisahan daw siya nun. Itong nanay niya na dating galit kay Moses. Para bang kinakampihan na ito. Tingin niya ay dahil ito sa pagpupursigi ng binata. Tapos hindi na rin ito namamataan na nag-aangas sa daan. Mga ilang sandali lang matapos nilang mag-usap. Biglang nagkagulo. May nagtatakbuhan hindi kalayuan sa kanilang tirahan. May mga pagputok ng baril. Nakita naman ni Antoinette na naroroon ang tatay niya. Nasa may bandang baybayin sa kaliwang parte ng bahay nila. Nakita din ito ng Nanay Daisy. Pinuntahan ni Antoinette. Sugatan ng kanyang ama sa may tagiliran. Sabi noon ay tinamaan daw siya ng baril sa tagiliran noon. May mga hindi kilalang tao doon banda sa malawak na hunasan. Binagat umano ang isang malaking bangka. Yung malaking panagatan daw na pinagmamay-ari naman ng isang mayamang tao. Galing itong Bacolod na nag-deliver ng mga isda. Lumapit daw doon si Tatay Jim sa inaakalang kung ano lang ito pero nagkabarilan. Kasi yung mga armado pala itong mga hindi kilalang tao. Tapos may dala ding mga barilang nasa bangka. Kaya ayun, nagkagulo talaga. Kung walang humila sa akin, patay na siguro ako. Pinaputukan din ako eh. Hindi ko kaagad nakilala yung humila sa akin. Tinamaan din yun ng bala. Sa may balikat kung hindi ako nagkakamali. Pero ang lakas ng humila. Yung nagpaputok ng baril sinugod at walang kahirap-hirap na binalian eh. Nung tamaan yung ilaw, nakakakilabot yung muka. Parang hindi tao. Doon na tayo sa bahay mag-usap tay. May mga patay ba doon sa dagat? Sambit ni Antoinette. Sabi naman ng kanyang ama, merong 3.
2 tauhan noong malaking bangka at yung binalian ng aswang. Aswang umano sa paniniwala niya yung nagligtas sa kanya. Teka, tinulis siya tapos may nagligtas sa'yo ng pagbabarilin ka na? Ano yung aswang, tay? Hindi kaya namamalikmata ka lang, tay, kasi tinamaan ka ng baril? Hindi ako bulag, anak. Aray ko. Mabuti na lang at naplis ako. Pero yung tumulong sa akin, aswang yun. May tama yun sa balikat. Nung umalis nga nahihirapan yun eh. Hindi daw naniwala kagad si Antoinette kasi nga baka dulot lamang ito ng matinding tensyon. Kung kaya't kung ano-ano na lamang ang nakikita nitong si Jim. Nasa hindi masela ng sugat na tinamo. Laman lang at tumagos. Pero hindi tumama sa bituka. Ginamot na nga lang daw yun ng betadine at tinalian ng telang bewang eh. Kinabukasan, umugong ang balitang may namatay ngang 3 tao. At tama itong si Tatay Jim. Pero isa sa mga yun ang rebelde. At kasama ito ng tumambang sa bangka. Ang patungkol sa aswang, tama ding itong si Tatay Jim dahil may nakapagsabi na may lumitaw umano na aswang kagabi. Baka napadaan lamang daw yun at nagkataong may nangyaring barilan. Diba? Tama ako. Sabi ko naman sa'yo eh. Sino kaya yung aswang na yon? Sino kaya yun, tay? Ang bait naman niya kung ganun. Di ba nga masasama yung mga aswang? Hindi ko alam, anak eh. Pero sa lahat ng naroroon, ako pa yung niligtas. Marami namang nasa bangka eh. May mas pabor pa nga kumpara sa akin eh kasi nga nasa tubig ako banda. Nasa buhangin yung nagbabarilan. Para bang sinadya niyang puntahan lang ako tapos niligtas? Nagkaroon ng investigasyon. Pero wala ding nagawa ang mga kinauukulan gawa ng mailap ang mga salarin. Malit man ang isla pero mahirap pagilapin. Nagpatuloy ang mga araw. Hindi daw nagpapakita si Moses. Napili na nga nung puntahan ni Antoinette. Hindi niya alam pero hindi daw siya napapalagay. Sinipat niya lang sa kung saan ito nakatira. Malapit sa palengke. Malaki ang bahay nila Moses. May kaya nga sa buhay. Pero kung umasta parang bandido eh. Laging may nakataling panyo sa ulo, nakasando tapos may tattoo sa bisig. Hindi nakita ni Antoinette. Sumisimple ito ng lapit sa may gilid talaga ng bakuran para masilip ang bintana. 2 palapag yung bahay na yun eh. Yung bakuran mababa lang. Ang nakikita ni Antoinette ay ang kapatid naman na babae ni Moses. Mas matanda ito sa binata at nagtatrabaho bilang isang guro. Nakita pa nga umano siya nito. Kung kaya naman nagkunwari na lamang si Antoinette noon. Lumipas pang ilang araw, wala pa rin. Nakabalik na lang sa pagtitinda si Antoinette at hindi pa nagpapakita si Moses. Namiss niya umano yung kakulitan nito. Parang si Kimoy lang daw kakulit. Hanggang sa isang araw, nakita niya na ito. Napapadaan sa kung saan siya nagtitinda. Dinaanan lang talaga siya nito nang hindi man lang pinapansin. Kung kaya naman nakaramdam talaga ng pagka-insecure si Antoinette noon. Alam mo yung parang hindi na siya nagugustuhan, na baka may iba ng kinawiwilihan. Hindi niya alam pero nakaramdam daw siya ng pagkaselos. Hindi niya mawari kung bakit siya nagkakaganon. Hindi naman sila magkasintahan. Pinabasted niya nga ito. Pero nagsiselos si Antoinette. Hindi nakatiis ang dalaga. Sinundan daw niya si Moses. Tumambay daw ito sa dating tambayan. Nasa gilid lang ng baybayin. Kung saan naman dito din tumatambay ang mga kaibigan ni Moses. Pero mag-isa lang ang binata. Hindi na inisip ni Antoinette ang kanyang paninda. Binili niya lang ito sa kaibigan na nagtitinda din doon. Kunwari dadaanan niya pero nagpapapansin siya dito. Nung nasa harapan na umano ay hindi siya kinikibuan. Nabanas si Antoinette. Para daw bumaliktad eh. Siya na yung humahabol. Kinausap niya na talaga. Tinanong kinamusta.
Pero ang tugon nito, bakit naman daw? Wala lang, gusto ko lang. Hindi ka na kasi nagpapakita eh. Ano ngayon? Ano ngayon lang? Suplado mo. Kamakailan lang nagkakandara pa ka sa akin eh. Matapos makapagsalita ni Antoinette ay umalis ang lalaki. Hindi man lang ito nagpaalam. Yamot na yamot ang dalaga. Nahiya siya. Gusto niyang mukain ito ng insulto. Tinawag niya ito. Lumingon lang saglit, pero nagpatuloy na ng lakad. Parang gustong magmura ni Antoinette noon. Bumalik sa tindahan. Mas lalong hindi napapanatag. Gulong-gulo ang isip nito. Hindi niya alam ang nangyayari kay Moses na parang ibang tao yon. Kung makatrato ito habang kausap parang hindi siya kilala. Pagka-uwi ng bahay, sinabi nito ang lahat sa Nanay Daisy. Pero pinagtawanan lamang siya nito. Narinig ito ni Kimoy kaya. Mabuti nga sa'yo ate. Ano na? Pakipot ka pa kasi. Nakita ko si Moses na may kausap na babae. Baka yun na yung pinagpalit niya sa'yo ate. Pangit kasi ng ugali mo. Hindi makain ng pusa yung ugali mo. Ano? May babae? May ibang lalapitan yun? Ako nga lang ang nagtiyagang harapin yun eh. Sabi ng meron eh. Tapos maganda ate. Mas maganda sa'yo. Maitim ka naman eh. Tapos amoy isda ka. Hindi umano nakaatim si Antoinette sa birada ng kapatid. Piniingot niya ito. Pero tumawa lamang yon. Kinabukasan ay nakatambay na naman si Moses doon sa tambahin nito. Patungo sa palengke ang dalaga. Ibinaba niya ang bitbit na balde ng isda. Tinitigan niya yon. Ang layo ng tingin nitong si Moses. Parang may malalim na iniisip. Hanggang sa ilang saglit lang ay napili niya na namang lapitan yon. Pero sa pagkakataong ito ay pupunahin niya na ang tila pang iinsulto kahapon. Pero nang papalapit na napahinto siya buhat nang may mapansin siya sa balikat. Nakatalikod kasi yon tapos itong nasa balikat. Parang sugat nakakahilom pa lang. Namumula daw yon. Naanimoy kinakamot lagi. Imbis na kumprontahin ay nagwika na lamang siya noon ng, anong nangyari sa balikat mo? Patang laki naman ang pilat niyan. Yun ba yung dahilan kung bakit hindi ka nagpapakita? Bungad ng babae sabay tabi sa binata. Hindi ka agad kumibo si Moses. Seryoso ang mukha tapos nakatitig sa malayo. Muli namang tinanong ng babae at dito nagsalita na ito. Nalaglagan daw ng bakal ang likod niya. Malapit sa may eskwelahan. May bagong pinapagawang pasilidad tapos napadaan siya ng disgrasya. Nagpa-ospital ka ba? Mukhang malubhayan ah. Hindi. Pinagaling ko lang sa bahay. Ano bang ginagawa mo dito? Tinataboy mo naman ako lagi ah. Hayaan mo ako. Nakaramdam ng konsensya itong si Antoinette. Napatulala tapos tinitigan sa mukha ang lalaki. Napangiti siya dahil nga kinausap na siya ng matino. Kung sa bagay, hindi din naman kasi kita pinapansin. Gumaganti ka ba? Hindi ako gumaganti sa'yo. Pinapalaya ko lang ang sarili ko. Umalis ka na, please. May problema ka ba? Bakit ba? Yun lang yung nagtampo ka na. Akala ko pa naman hindi ka tampuhin kasi nga makapal naman yung mukha mo. May nobya ka na no? Sabi ng kapatid ko nakita ka niya na may kausap na babae. O ano naman meron dun? Nako, kung ayaw mong umalis ako na lang ang aalis. Naglakad si Moses nun. Pero hinarangan ni Antoinette. Habang kinikwento ito sa akin ni nanay, kinikilig ako. Halata naman kasing nagkakagusto ng gusto si Antoinette dito. Ang sabi niya sa lalaki, magpaliwanag daw ng maayos si Moses. Bakit hindi na ito nagpapakita at totoo bang may ibang babae na? Ano ba kasi? Ang kulit mo. Malis ka dyan. Ako na tong pinapaalis mo ah. Gumaganti ka talaga. Hindi na nagsalita si Moses noon. Kumabig ito sa daan at mabilis na naglakad.
Wala na umano. Napapraning na si Antoinette dito sa lalaki. Ultimong sa pagtitinda, walang ibang laman ng isip kundi si Moses. Matatanaw lamang ang bahay mula sa palengke nun. Panay-silay si Antoinette na parang gusto niyang bumisita. Pero nilalabanan niya noon ang bunso ng damdamin dahil babae siya at nakakahiya yun. Hanggang sa isang hapon, kating-kati ang mga paa ni Antoinette. Pagka-uwi ay parang gusto niyang dalawin ng binata. Prangkahan na lang daw, na ina nga, at may gusto siya dito. Pero ang tanong ay kakausapin ba siya nun? Yun ang problema niya. Lalo't kita naman sa mga kinikilos ni Moses na umiiwas na ito. Maging sa tono ng pananalita na parabang maduming babae siya. Hanggang sa pinilit niya na lang na ilayo ang diwa sa binata. Isang gabi nun, habang nasa kasagsagan ng pagkatulog itong si Antoinette, nakarinig siya ng pagtawag sa labas. Nagising ang dalaga. Nakabungad sa harap ang silid nila noon ng kapatid niya. Iisa nga lang ang silid nila ni Kimoy. Yung kasunod ay sa mga magulang niya. Tapos kusina. At may hagdan sa likod na kung saan naman dito ang lagay ng lambat. May kamalig at may malaking puno ng talisay doon. Inakala ni Antoinette na si Moses yon, kaya naman dali-dali itong nagtungo sa may sala. Binuksan ang pinto at sinipat niya sa beranda. May beranda kasi yung bahay na yun eh. Maganda ang pagkakapwesto gawa ng nakarap ito sa dagat. Pero ang nasa ibaba daw ng bahay, hindi niya kilalang mga tao. 3 daw ito. Tapos sinasabing kailangan daw nilang makausap ang tatay niya. Galing ito sa lalaking may katandaan. Magandang gabi po. Mawalang galang po. Ano pong kailangan niya sa tatay ko? Basta, gusto lang namin makausap. Matapos makapagsalita itong may katandaang lalaki, kaagad napansin ng dalaga na may kinakapa ito sa tagiliran. Para bang nabuhusan siya ng malamig na tubig noon kasi nga, baril ito. Dahan-dahang umaatras ang babae. Kaagad niyang isinara ang pinto. Nagsisisigaw ito na may armado umano sa labas. Narinig naman ito ng kanyang mga magulang. Lalabas sana ang kanyang ama pero hinarangan ito ni Antoinette. Ano daw yung kailangan nila sa akin, anak? Ewan ko, tay. Pero pwedeng wag ka na lang lumabas. Parang mga rebelde. Yung dalawa may bit-bit na bayong. Baril yung laman nun, tay. Muling nagsalita yung may katandaan na lalaki na kung hindi daw sila magkakamali, si Tatay Jim umano yung aswang na nakisali sa gulo. Napagkamalan nilang aswang ako. Sila pala yung mga bumagat. Teka, lalabas ako at magpapaliwanag. Wag na sabi, tay. Dito ka na lang. Paano kung magalit yung mga yan ang gusto? Paano kung paulanan tayo ng bala dito? Huwag ka mag-alala. Walang mangyari sa akin, hindi naman ako aswang eh. Umiyak na daw si Kimoy. Ganun din ang nanay. Nagtungo sa beranda itong si Tatay Jim. Labis-labis ang takot nilang pamilya nun. Pinapababa si Tatay Jim nun. Bumaba naman ito. Tapos doon ay biglang hinablot ang kamay at sinakal ng matanda. Kagad namang tinutukan ng baril noong dalawa pa. Mga binata pa yung dalawa. Hindi ko na lamang sila papangalanan. Pero mga rebelde. Sabi ng matanda ay masyadong pake-alamero. Hindi naman umano yung magkakagulo. Matiwasay na panunulis nilang ito pero binulabog ng aswang. Ano bang pinagsasasabi nyo? Nanglalambat lang ako nun ah. Hindi ako aswang, iba yun. Hindi nyo kasi sinuri eh. Nagtakbuhan kayo matapos magkaputukan. Alam mo, walang magnanakaw ang umaamin. Lalo na kapag aswang. Sino bang aamin sa pagkatao kung ikakasira, di ba? Matapos magsalita itong matandang lalaki ay kinaladkad si Tatay Jim. Dinala ito doon sa may migaw. Yun bang malayo sa kabayan? Nagsisisigaw si Antoinette habang nakasunod.
Ang problema kasi doon sa lugar nila ay malayo ang mga kapitbahay. Posibleng may makapansin sa pagsigaw pero hindi ka agad makakaresponde. Lalo na yung mga tao doon takot talaga sa gulo. Lumalaganap pa naman yung mga rebelde. Paulit-ulit na sinasabi ni Tatay Jim na maawa sa kanya, na hindi siya aswang, na isang hamak na tao lamang siya noon. At may mga mahal sa buhay. Huwag daw siyang papatayin dahil may umaasa sa kanya. Habang ito namang si Antoinette, patuloy sa paghingi ng tulong. Pero naudlot yun nang biglang may dumaan sa gilid niya. Kitang-kita niya ito. Malaking tao, pero may posturang napakapangit. Mabalahibo umano ang katawan. Nakapantalon yon at kakahubad pang itaas. Napakaitim. Nakita naman yun ng tatlo. Napatigil lamang ito at sobrang nagulat. Mukhang mali ata ang taong yan ha. Ako ba ang hinahanap nyo? Nagkatitigan ng tatlo. Tinutukan ng baril lang nilalang. Pero mabilis itong kumabig. Sinunggaban kaagad yung tumututok ng baril. Para bang bata itong inalsa tapos sinampas sa buhangin. Ito namang dalawa, yung matanda at isang binata, nagtakbuhan. Habang yung naiwan na binagsak sa lupa, hinila ng nilalang patungo sa dilim. Nagsisisigaw umano yung tao. Sila Antoinette ay hindi nakagalaw. Sabi ni Tatay Jim, kung hindi siya nagkakamali, ay yun umano ang aswang na nagligtas sa kanya. Umalis kagad ang mag-ama. May ilang mga tao nang nakabungad sa may harap ng bahay. Kakarating lamang siguro ng mga yon. Natataranta pa yung mukha at nagtanong, ayos lang ba umano? Sabi naman ni Tatay Jim ayos lang at walang nangyari. Iniwan na lamang siya ng mga rebelde. Tay, sabihin mo may aswang na tinulungan tayo. Wag anak, hayaan natin yun. Doble katatakutan lang. Kahit pa man sa tingin ko mabuti yun. Lumapit ang kanyang ina at yumakap sa mag-ama, pati si Kimoy. Itong si Antoinette, nababagabag talaga ng gusto. 2 beses nang niligtas ang kanyang tatay. Hindi naman siguro nagkataon lang na tila ba'y may kakilala itong si Tatay Jim na aswang. Pero sa kabila ng lahat ay hindi niya na pinagtuunan ng pansin. Ang importante ay walang nangyari sa pamilya. Pero natatakot siya noon at baka bumalik ang mga rebelde. Sinabi niya ito sa kanyang ama. Tumango naman si Tatay Jim at sinabing siguro ay babalik pero hindi na siyang sadya nun. Hahanapin noon ang aswang. At nakakatiyak siya na yung isang dinala umano sa dilim. Malamang, kinabukasan ay mababalita ang patay na ito. Pero, huwag silang maingay. Huwag silang magsalita. Ikubli nila. Balik sa panininda si Antoinette kinabukasan. Pero hindi siya nakaligtas sa mga katanungan sa mga kasamahan doon. Partikular na sa mga nangyari kagabi. Wala namang ibang sinabi si Antoinette kundi ang pagsuri lamang ng mga rebelde noon. Na napagkamalan lamang daw ang kanyang ama. Pero nagkaintindihan naman at walang ginawang masama. Kasabay ng mga tanong na yon ay kumakalat na rin ang balitang may patay umano at hinihinalang rebelde. Sa may bandang dulo yon. Hindi makilala gawa ng parang sinunggaba ng maraming aso. Malala ang sugat sa katawan. Nagwalang kibo naman si Antoinette. Kahit sa pakiwari niya ay pinatay ito ng aswang. Maya-maya ay nawala naman ang atensyon ni Antoinette sa nangyari kagabi. Napatingin si Antoinette sa bahay nila Moses. Nakikita niyang binata. Nakatambay umano ito doon sa beranda ng bahay. Walang ano-anong umandar na naman itong harot ni Antoinette. Kahit pa sinaad niya noon na nakakalimutan niya na si Moses. Kinawayan niya ito. Pero pumasok ito sa loob ng bahay. Maya-maya ay bumungad umano yung ate ni Moses noon. Yung guro. Tanghali kasi noon at siguro umuwi para kumain.
Nagtanong sa kung anong sadya ng dalaga. Prangkahang sinabi ni Antoinette na gusto niya sanang kausapin si Moses, pero parang galit naman ito sa kanya. Pangalanan natin ang ate ni Moses na si Ana. Nagtanong daw ito kung anong meron. Kung nobya ba itong si Antoinette. Hindi kagad nakapagsalita si Antoinette. Nilalaro nito ang mga daliri at hindi alam ang mga sasabihin. Hanggang sa lumabas si Moses at sinabing, "Ate, kakilala ko lang. Yung anak yan ang nabalitang natamaan din ng baril doon sa engkwentro." "Ah, ganun ba? Bakit parang ayaw mong makausap? Nakita kitang pumasok habang kinakawayan nito eh. Kausapin mo. Sige day, pumasok ka sa loob. Pasensya na, nagpapakabait na kasi yan." Ito mga sandaling ito ay kumapal na din daw ang mukha ni Antoinette. Kahit pa iniilagan siya ni Moses, sinamantala niya naman ang pagkakataon na pumapanig sa kanya itong kapatid. "Ano bang kailangan mo? Umalis ka na. Nakita ka pa ni ate, papagalitan ako niyan." "Papagalitan kapag walang respeto sa kausap? Ako dapat ang magtatanong eh. Naguguluhan ako. Ipagpalagay na lang natin na nasanay na akong naroroon ka, nakabuntot na parang langaw lagi. Tapos bigla kang nagbago ng hindi man lang nagpapaalam. Ano ba talagang nangyayari?" "Sos. Ano, concert nga ganun? Pagkatapos mo akong ipagtabuyan na masahol pa sa sinitang aso, concern ka na. Wow, Anep, pwede ba? Umuwi ka na, Antoinette." "Naging concern nga ako. Bakit? Kasi nga, doon ka naman malagi. Tapos, mali ko ba, na-depress ka pala? Gusto mo pa ba ako?" Hindi na pala no, kasi nga may iba ka namang babae." "Sige, aalis na ako." Umalis si Antoinette. Hindi naman tinawag ni Moses. Inaasahan niyang tatawagin siya nito pero wala. Kaya't ang ibig sabihin lang, wala na talaga itong gana sa kanya. Sa isip-isip niya hanggang kailan kaya siya, hanggang saan sa aabutin, hanggang kailan siya magsasawa nun. Ramdam niya na mga sandaling ito ang nararamdaman ni Moses noon. Nararanasan niya na yung pang-iinsulto, pagbabaliwala at pangungutya. Pagsapit ng hapon, itong si Nanay Daisy ay biglang dumating. Balisang-balisa ito na animoy may problema. Ang sabi nito ay lilikas daw sila. Lilipat ng lugar. Doon banda sa may kabilang dako ng isla, na kung saan naman dito ang bahay ng abuelo ni Antoinette sa side ng kanyang nanay. Bakit, Nay? Ano bang nangyari? Bakit tayo aalis?" "Ang tatay mo, nakita niya yung mga tao kagabi. Umaaligid daw sa bahay natin tapos para may gagawing hindi maganda. Inamin sa akin ang tatay mo na niligtas daw siya ng aswang kagabi. Nakita mo din daw yun. Sabi ko na nga ba, may iba dahil nakakagulat yung mga kinikilos niyo kagabi. Sige na, magmadali daw tayo. Huwag tayong papaabot sa dilim." Nagtatatakbo sila pag uwi nun. Yung paninda iniwan na lang. Nakahanda na ang mga gamit. Lalayas talaga dahil nga nagbalot talaga sila nun. Si Kimoy nakabag at umiiyak. Mabutit bakasyon na at wala ng klase. Nagtataka ang mga kapitbahay sa pag-alis nila. May nakapagtanong pa nga sa kung ano bang nangyari. Ang sabi na lamang ng tatay nila iiwas daw sa gulo gawa ng mainit daw siya sa rebelde. Itong sinasabing lugar na nilipatan nila, nakatapat sa bandang Iloilo. Hindi pa sigurado si Tate Jim gawa ng posibleng masundan sila hanggang doon. Planong pagkatapos ng 1 linggo, tatawid na sila ng Panay. Ay na nga, at gaya ng inaasahan, makalipas lamang umano ng 3 araw sa pananatili, may gumagala umanong armado. Namataan pa ni Tatay Jim ang isa sa mga ito, na yun mismong matandang sumakal sa kanya. Bagamat pulido ang bahay, simentado, 2 palapag pero hindi pa rin umano dapat magpakumpiyansa. Walang mintis kapag balang nakatsamba. Hapon daw yun. Nasa itaas sila ng bahay.
Ang abuelo ni Antoinette sa side ng nanay ay ang lolo na lang. Pangalanan natin itong Lolo Aulo. Nabahala din ito at ang sabi pa noon ay magkakagulo yata sa lugar. Sino ba kasi umano ang nagpakalat ng balitang aswang itong si Tatay Jim? Sabi naman nila naghihinala ang mga rebelde. Tapos may nangyari pa talagang pagkamatay ng isa sa mga ito noong mga sandaling naiipit sa isang sitwasyon ng pamilya. Na tinulungan sila ng aswang noon. Pero ganun pa rin. Sinusundan sila ng kalaban. Sa hindi malamang dahilan ay biglang napansin ni Antoinette itong si Moses na gumagala. Napadaan talaga yun sa gilid lang ng bahay. Nag-uusap daw sila noon sa may itaas at nabaling ang atensyon niya dito. Kagad itong bumaba para sundan. Hindi naman na malayo ng mga magulang na lalabas pala si Antoinette noon. Nakita ng dalaga na pumuslit daw ito sa nakataob na bangka. Humihitit pa ito ng sigarilyo. Tapos ilang mga sandali ay umalis. Tinawag ito ni Antoinette pero hindi daw siya nilingon. Parang nga umanong nananaginip si Antoinette nun eh. Pero hindi siya nagkakamali. Si Moses ito gawa ng may sapagkabarumbado din kumilos. Ang tanong, paanong nakarating ito doon sa lugar? Kinagabihan ay walang lumabas ng bahay sa kanila. Kandado ang mga pinto. Nakasara ang mga bintana. Nakikiramdam ang pamilya kung may bibisita bang tao. May mga kapitbahay naman doon. Mas malapit ito kumpara doon sa kabilang dako ng isla. Maliwanag din ang lugar gawa ng may mga posting na galat. Tsaka malapit lang din ito sa kalsada. Sa tawid ng kalsada, dagat na. Kinabukasan, nagkagulo. May taong nakasabit sa mababang puno ng niyog. Wasak ang ulo. Para bang dinaganan ito ng bato. May mga kalmot sa katawan. Pinaghihinalaan na aswang ang may gawa. Pero maraming nagtataka dahil ang taong nakasabit ay hindi nila kilala. Bagamat wasak ang ulo pero may mukha pa naman ito. Wala ding nagkiklaim noon na kaanak. Kaagad namang inisip nilang pamilya na rebelde ito. At ang sabi ng Tatay Jim, tumutulong umano ang aswang sa kanila hanggang doon sa lugar. Kung sinusundan sila ng mga rebelde, nakabuntot din umano ang aswang na yon. Tay, magsabi ka nga ng totoo. May kaibigan kang aswang ano? Tanong ni Antoinette noon. Nasa may sala sa ibaba sila noon. Kasalukuyang nagagahan. Kumpiyansa lang kasi nga marami namang tao lalo't may patay na natagpuan. Malapit lang din kasi ito sa bahay. Mga nasa 100 metro lang ang layo. Hindi ko alam nak. Wala akong kaibigang aswang. Hindi ko ang maisip kung bakit tumutulong eh. Ikaw ba makilala ka? O di ba hindi ka makasagot? Parehas lang tayo. Ay nako, wag na kayong magtalo. Kung may tumutulong na aswang, edi pasalamat na lang tayo. Ay ako, may aswang pa pala sa Guimaras. Hindi kaya yung angkan na minsan nang nagtaboy ng mga tulisan matagal na panahon na. Pero patay naman na yun sila eh. Maging yung mga anak patay na nga din. Maliban sa 2 apo. Alam ko buhay pa yung mga yun eh. Magkapatid, babae at lalaki. Basta maggarbo yung pamilyang ito dati. Talaga tay? Saan ba nakatira yung mga aswang na sinabi nyo? Tanong ni Tatay Jim noon sa Lolo Aulo. Ang sumabat nito ay si Nanay Daisy. At ang sabi, doon mismo banda sa lugar kung saan sila nakatira. Naroroon umano ang malaalamat na aswang na nakatira dati. Pero sa ngayon, walang nakakaalam sa kung may umiiral pa. Sa hindi malamang dahilan ay biglang pumasok sa isipan ni Antoinette si Moses. Magkapatid daw na marangya eh. Wala na bang ibang nakatira sa malaking bahay na yun kundi si Moses at si Ana lang. Tay, yung aswang ba nung tinulungan ka sa may dagat banda? Saang parte ng balikat siya tinamaan ng bala? Bakit mo naman natanong yan? May kilala ka ba anak?
May napansin ka bang tao na may sugat sa balikat? Sa pagkakatanda ko, sa kanan. Nakatalikod ang tamaan eh. Dito sa ibaba? Kitang-kita ko kasi sumirit kagad yung dugo dun eh. Maliwanag kasi may gasera dun sa malaking bangkang panagatan. Napasimangot si Antoinette. Yung sugat ni Moses ay nasa kanan, pabor sa likod. Nagtanong muli ang tatay niya noon sa kung may napansin bang tao si Antoinette na may sugat. Pero umiling ang dalaga. Sinabi niyang wala kahit paman meron. Isa pang nagpapatibay ng hinala niya. Itong pagpapakita ni Moses na tila ba nakasunod sa kanila. Malakas ang kutob niya na ang lalaking itong aswang. Pero sa kabila ng lahat, sinarili niya lang yon. Napapangiti si Antoinette kasi nga kung si Moses umano yon, alam niya na ang dahilan kung bakit umiiwas ito sa kanya. Malamang ay inilalayo siya ng lalaki sa kapahamakan, lalo't may rebelding humahanap sa kanya. Nagsimula siya noong matyagan si Moses. 2 gabing magkakasunod. Sa maniwala man kayo at sa hindi, nakikita niyang binata. Ito na yung punto na gusto niyang prangkahin si Moses kahit nasa gitna ng gabi. Lumabas siya ng bahay, sa likod dumaan. Nasa likod daw kasi banda itong binatang ito. Dire-diretso daw yun. Kaagad niyang sinabi na aswang si Moses at ito ang nagliligtas sa tatay niya. Napatulala ang binata. Hindi ito nakapagsalita. Para bang nag-iisip pa sa kung anong sasabihin. Hanggang sa maya-maya pa, pinapasok sa loob ng bahay si Antoinette ang sabi ni Moses, huwag daw gagala. Huwag lalapit sa kanya. Nagmatigas ang dalaga. Gusto niyang linawin ng lahat kung totoo ba o umano ang hinala niya noon. Oo, aswang ako. Ako yung nagligtas sa tatay mo. Yun din ang dahilan kung bakit iniiwasan kita kasi nga may nagbabadyang mga rebelde. Kapag may albularyo yung mga kasama at natukoy ako di talaga magiging maganda ang pangyayari. Pasensya ka na. Ang totoo wala naman akong babaeng iba eh. Ikaw lang yung gusto ko. Pero ngayon ang problema, alam mo na kung sino ako. Yung aswang na dumaan sa gilid mo, ako yun. Ayon kay Antoinette, nawala na umano ang gulo sa isip niya. Pero bigla niyang sinabi na nagsiselos pa rin siya tungkol sa babae. Inamin niya dito kay Moses na nagkakagusto na siya dito. Kung ano man umano ito, walang problema sa kanya. Mabuti namang tao umano itong si Moses. Dito ay bigla niyang sinagot ang binata. Huwag na umano itong manligaw. Sila na umanong dalawa. Bigla umanong niyakap ni Moses ang babae. Umiiyak pa ito. Hindi daw yun magkamayaw. Sabi pa ni Moses na may babae palang magkakagusto sa kanya. Sa kabila ng pagiging barumbado, aswang at walang modo. Kaya siya nagiging barumbado sa mata ng ibang tao kasi nga gusto niya ng kapayapaan. Ayaw niyang may pasaway sa lugar. Lalo na yung mga dayo. Sinisita niya at kapag matigas ang ulo ay nakakatikim talaga ng suntok. Kapag nasa teritoryo niyang kabulastugan, siya umano ang gumagawa ng paraan. Mapaaraw man o gabi. Marami na siyang pinatay na rebelde. Hindi lang yung nasa may dagat. Dahil noon ay tinutugis niya talaga ito. Lalo na kapag may narinig siyang balita na may manunulis tapos rebelde. Pinupuntahan niyang lugar. Pinapatay ang sakit sa ulo. Nagtanong si Antoinette kung aswang din ba si Ana. Umiling si Moses. Gabay niya umano yun. Magkapatid sila pero siya lang ang aswang. Pero hawak umano ng ate niya ang leeg niya. Anumang ipinapagawang mabuti, sinusunod niya. Katunayan, ilan sa mga hinahamak niyang tao na pasaway, utos daw ito ng ate niya. Sige na, pumasok ka na sa loob. 2 na lang yung kailangan kong iligpit. Pagkatapos nito malaya nang kayo.
Malaya na yung tatay mo. Napagkamalan tuloy siyang ako eh. Sige na, huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala. Pumasok sa loob ng bahay si Antoinette. Sobrang saya ng dalaga. Kung gaano kasaya si Moses, mas masaya pa umano siya dito kung tutuusin. Gawa ng dumaan talaga ito sa mahirap na sitwasyon bago pa nakuha ang simpatya ng lalaki. Kinabukasan, nasa harap ng bahay si Moses. Nakaupo at kalmado. Ang unang nakakita ay ang si Tatay Jim. Nagtanong ito kung anong ginagawa ni Moses sa lugar. Sabi naman ng binata, binibisita si Antoinette. Narinig ni Antoinette ang pag-uusap. Lumabas ito noon at nasilayan ng lalaki. Tay, bumisita po. Aga nga eh. Sinabi ko kasi sa kanya kung saan tayo lumipat. Di ba nga sumaglit ako sa palengke? Yun, nag-usap po kami. Sige tay, iwan nyo na po kami dito sa gilid ng bahay. Umalis naman ang tatay ng dalaga pero halata sa mukha nito na nagtataka. Kinakamusta ni Antoinette ang lalaki. Bakit nagpakita daw ito? Nang namutawi umano sa bibig ni Moses ang mga katagang, tapos na ang mga rebelde. Tuwang-tuwa si Antoinette. Napalik daw siya sa lalaki. Ayon naman kay Moses ay doon niya na sa malayo dinala. Kagabi nang pumasok sa loob ng bahay si Antoinette. Napadaan umano ang dalawang rebelde. Trinabaho kagad ni Moses yon. Sabihin mo sa tatay mo na ligtas na kayo. Sabihin mo din na may kaibigan akong aswang at yun ang tumapos sa natitirang rebelde. Basta ipaliwanag mo na yung aswang na nagpoprotekta lumapit sa akin. At ito ang dahilan kung bakit ako napabisita. Para hindi na siya maguluhan. Ay nang ang nangyari. Siniwalat na ni Antoinette ang mga sinabi ni Moses pero hindi kaagad naniwala ang pamilya. Si Moses ang nagpaliwanag. Ang sabi nito ay totoong ligtas na sila noon. Walang dapat ipag-alala kahit noon ay pwede na silang umuwi. Pero kung ayaw pa rin lang maniwala, pwede namang doon na sa bahay niya nalang tumira. Silyado naman umano ang bahay nila Moses noon. May mga baril din ito. Nagkaroon muna ng obserbasyon. Si Tatay Jim ang nagbasid at sumuri sa lugar. Napag-alaman niyang wala nang ang mga rebelde. Kaya dito na ito naniwala. Isang linggong nang matyag yun tapos wala na ring namamata ng mga kapitbahay na kung sinong taong hindi kilala. Umuwi sila ng matiwasay. Wala nang banta ng mga rebelde. Ang mga magulang ni Antoinette syempre walang kibo ito sa mga kapitbahay nung umuwi. Sinarili lang talaga nila. Pero nagulat ang mga ito dahil sobrang close na daw ni Antoinette at ni Moses doon. Hanggang hindi nagtagal ay inamin na din ni Antoinette na nobyo niya na ito. Wala namang naging problema gawa ng nagbago na si Moses talaga. Hanggang nagpakasal sila. Ora mismo naging marangya si Antoinette. May kaya si Moses gaya ng nabanggit sa kwento. Maraming asset, may malalawak na lupain sa Iloilo at sa Bacolod. Huwag niyo nang itanong dahil sasagutin ko na, kahit wala pa kayong tanong dyan. Opo Sir Seth, anak ako ng aswang. Bugtong na anak. Hindi ko alam pero hindi na nanganak pa si nanay. Pero hindi po ako aswang. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento. Ang kwento ng aking ama at ina. Ang ama ko na siyang aswang na manunugis ng mga rebelde sa isla ng Guimaras.